Marami ng kakaibang bagay ang sadyang pinapauso sa panahon ngayon. Mga bagay na mahirap gayahin pero nakakahumaling. Mga bagay na puno ng misteryo at kababalaghan. Sa kwentong ito, iba ang kasasangkutan ng isang taong makuryoso at walang pakialam sa nasa paligid niya. Simple lang ang pamumuhay ni na Agnes. Nag-iisang anak lamang siya, samantalang ang kanyang ina ay maagang nabiyuda. Hindi naman sila hirap sa pang-araw-araw na mga pangangailangan, kahit pa wala na ang kanilang padre di pamilya, sa kadahilan ng ang naiwan nito ay sapat para makapagsimula sila ng isang negosyo. May tindahan si Nanay Luisa, nakadikit lang ng kanilang bahay, nayari sa kawayan at simento. Katamtaman lang ang laki ng bahay nila. May 2 kwarto, kusina, sala at banyo. May sariwang munting gulayan sa likod bahay at isang maliit na bakuran. Nakapagtapos na ng pag-aaral noon si Agnes sa kursong Business Administration at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang hotel bilang front desk clerk. Hindi pa gaanong kalakihan ang sweldo niya dahil baguhan pa lamang siya, ngunit sapat naman para mabili niya ang mga bagay na nagugustuhan. Kagaya na lang ngayon, hindi maiwasan ni Agnes ang mairita sa kahihintay na mai-open niya ang kanyang bagong laptop na kabibili lang sa isang kapitbahay. Madalas siyang mapagsabihan ng kanyang Nanay Luisa dahil ang kapitbahay nilang si June ay isang magnanakaw. Kadalasan, si Agnes kaagad ang napagbebentahan nito ng mga nakaw na items na kahit sikat at mamahalin ang brand ay binibenta lang sa kanya sa murang halaga. "Nako, Agnes! Dapat tigil-tigilan mo na yung kakalapit dyan kay June. Alam mo namang magnanakaw yun, di ba? Paano na lang kung ang laptop na binili mo sa kanya ay mula pala sa patay? Paano ngayon iyan?" Halos mabingi na si Agnes sa pakikinig sa mga sinasabi ng kanyang ina. Ayaw na ayaw ni Aling Luisa na nakikihalubilo sa snatcher ang kanyang anak. Ang mga kagaya ni June sa kanilang lugar ay kabisado niya na ang hilatsa ng mukha at likaw ng bituka. Malinaw na hindi ito mapagkakatiwalaan. Napaismid naman si Agnes sa sinabi ng kanyang ina. "Inay, hindi naman po ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gusto ko lang na magkakilala kami kasi marami siyang tinitindang magagandang klase na gadget na hindi ko mabibili sa mall dahil sobrang mahal pa." Pagrarason niya pa sa ina. Liban doon, alam niyang hindi lang ang pagiging mura ang sadya niya. Kaya niya binili kay June ang nasabing laptop. Sabi kasi ng kanyang kaibigan, pinaniniwala ang isang mangkukulam ang may-ari ng laptop na iyon. Marami daw ang mga ritual na nakasave sa bagay na iyon na pwedeng makatulong para maakit niya ang crush niyang si Miguel. Hindi na niya pinansin ang mga pangaral ng kanyang ina at naging alerto na noong ma-open sa wakas iyong laptop. Sinilip niya ang mga files at labis na ikinagulat nang makitang napakaraming mga ritual na tila nakasulat sa lingwaheng hindi maintindihan, mga lingwaheng maaaring nagmula sa salitang Latin. Naging interesante kay Agnes ang tungkol sa bagay na iyon. Dahil bata pa lamang siya, ay pinangarap niya ng matuto kung paano mangulam. Marami siyang mga bagay na gustong malaman, kaya kahit papaano, nagsusumikap siya nang sa gayon mahanap niya ang tamang orasyon para magkagusto na sa kanya si Miguel. Napangisi na lang bigla si Agnes nang makitang mabilis ang paglo-loading ng kanyang binuksang file. Hinanap niya agad ang tungkol sa ritual na pwedeng umakit sa isang lalaki
At gayon na lang ang tuwa niya dahil kaagad niya naman itong natagpuan. Nagmamadali niya itong binasa. Nananabik na siyang masaksihan ang paghangang nais niya makita sa mga mata ni Miguel kung sakali mang magtagumpay ang orasyon na pinakamimithi niya. Matagal na niyang nagugustuhan ang lalaking si Miguel. Magmula pa lang ng elementarya sila. Hindi lang siya makahanap ng paraan na makalapit sa binata. Sa kadahilan ng hindi magkatulad ang katayuan ng kanilang buhay. Mayaman at kilala bilang isang magaling na negosyante ang mga magulang ni Miguel. May sarili na ring negosyo ang binatang iyon. Marunong nang tumayo sa sariling mga paa. Kayang sundin ng halos lahat ng umaasa sa kanya. Isang boss na tinitingala ng lahat. Samantalang siya, tila isang muta lang sa gilid ng mata. Napapansin lang kung kailangan ng tanggalin. Nagiging barado sa paningin, pero pinangarap niya na mapansin din ng lalaking iyon. Kaya kailangan maghanap siya ng paraan para mabaling sa kanya ang atensyon ng binata. Muli niyang tinignan ang mga katagang nasa screen. Kailangan niyang isaulo ang mga ito. Iilang words lang naman iyon na kailangan niyang gawin sa harapan ng isang pulang kandila. Mabuti na lang, gabi na, at madali lang maiko-concentrate ang kanyang sarili. Ilang saglit lang, isinagawa niya ang nasabing ritual. Makailang beses niya itong sinambit, paulit-ulit, pabulong pero buo. Ilang saglit lang, matagumpay niya itong natapos. Kaya nagpasya na siyang mahiga na sa kama para matulog. Hindi niya naman inaasahan na ang kapangasan niyang iyon ay pagsisisihan niya sa buong buhay niya. Nang gabi kasing iyon, hindi nakatulog ng maayos si Agnes. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya na hindi naman tiyak kung saan banda nagtatago. Tila ba naghihintay lang ng pagkakataon para malapitan siya. Makailang beses pang bumangon ang dalaga, saka sinubukang tingnan ang paligid pati na ang mga bintana. Wala naman siyang nakikita maliban sa ingay na naririnig niya. Mga ingay na tinatawag ang kanyang pangalan. Tila ba sumasabay pa iyon sa hangin. Inaakit siya at hinihila para sumama, para maging kabilang na sa kanila. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling at bakit gano'n na lang ang kanyang kaba sa tuwing naririnig niya ang maingay na bagay na iyon na para bang tumutusok sa kanyang pandinig. Tila ba nagwawala ang kanyang konsensya, nagsasabing nagkamali siya sa inusal na ritual na sa pagkakataong iyon ay para bang binarang niya lang ang kanyang sarili. At dahil nga iyon sa kanyang kuryosidad, palagi na siyang matamlay bumangon. Hindi kasi siya nakakatulog ng maayos. Palagi na lang siyang balisa at hindi mapakali. Animoy may mga matang nakatingin sa kanya. Binubulungan siya ng mga katagang naririnig niya na inusal niya rin ang mga Latin na salita mula sa nakaw na laptop. Nagsimula na siyang tanungin ng kanyang ina kung bakit siya mukhang nangangayayat. Maputla pa siya at walang kalakas-lakas. Aminado naman si Agnes na nangangayayat na nga siya, pero hindi niya akalaing mapapansin iyon kaagad ng kanyang sariling ina. Hinimas niya ang kanyang mukha bago pilit na ngumiti sa ina at sinabing ayos lang siya, baka nakulangan lang sa tulog. Isang linggo na ang nakararaan, simula nang makaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pangyayari na nagdulot ng kakaibang takot sa kanyang sarili. Lalo na kapag nag-iisa lang siya sa bahay, palagi siyang binabangungot. Kesyo nakikita niya ang kanyang sarili na may hawak na manika. Malutong na humahalakhak habang tinutusok ng karayom ang imahe niya doon sa manikang iyon. Ilang beses siyang napapabalikwas ng bangon, takot at tila ba
Wala na sa sariling katinuan. Simula nang isaulo niya ang ritual na iyon ay hindi na siya mapakali. Parang marami ng nilalang na nakapalibot sa kanya at nagmamatiyag. Ginagambala siya, mapagising o natutulog man siya. Hindi man niya sila nakikita ay alam niyang may binabalak na masama ang mga ito. Minsan na niyang kinausap si June tungkol sa may-ari ng laptop kung nasaan ito. Sabi ng lalaki, hindi naman daw talaga patay ang may-ari noon, kundi buhay na buhay at masayang nakatira sa isang barangay, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Maski si June ay labis na nababahala sa nangyari sa kanya, kaya gano'n na lang din ang kaba niya na baka may mangyari na talagang masama sa kanya kapag hindi naagapan ang kanyang naging karamdaman. Nangangalumata na kasi si Agnes at palaging nabibingi kapag mag-isa lang. Kapag may kasama naman ay nagsisigaw siya, saka sinasabi sa kanyang ina at mga kaibigan na may nais daw kumuha sa kanya. Napagkakamala na siyang baliw, ngunit hindi maipaliwanag ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa dalaga. Lumubo ang kanyang tiyan at naninilaw na ang kanyang balat. Palagi siyang sumusuka ng sariwang damo at kung minsan ay dumudumi ng maliliit na butil ng buhangin. Halos hindi na makausap ng matino si Agnes dahil nang ipa-check up niya ang kanyang tiyan ay natuklasan ng mga doktor na puno iyon ng nana at nagbabanta ng pumuto. Walang araw na hindi pinagsisisihan ni Agnes ang kanyang kapangahasan. Kung sana ipinaubaya na lamang niya ang lahat sa poong may kapal. Mas lalong na-depress ang dalaga nang malamang ikinasal na ang kanyang pinapangarap na si Miguel. Ni minsan, simula ng bata pa lamang sila, ni hindi napansin ng binata ang kanyang presensya. Hindi nagkaroon si Agnes ng pagkakataon na masabi sa binata ang kanyang nararamdaman. Mas nagtiwala siya sa ritual na basta na lang kokontrol sa isip at puso ng isang tao na kahit kailan hindi naman talaga napalapit sa kanya. Kung kailan kritikal na si Agnes, sa kanya palang pinagsisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Literal na nagkamali nga siya sa binasa niyang ritual. Imbis na magkagusto sa kanya ang kanyang pinakamimiting lalaki, ay binarang niya lang ang kanyang sarili. Maski ang kanyang nanay Luisa ay walang nagawa, kundi ang umiyak lang ng umiyak. Isang araw, naging bisita ni Agnes ang kaibigan niyang si June na isang araw magnanakaw. Nagulat siya nang isama nito ang may-ari ng mismong laptop na ninakaw. Isang babae iyon na hindi pa naman katandaan na nagngangalang Rosario. Ayon pa kay Rosario, makapangyarihan ang mga ritual na nakatago sa laptop. Ilang beses na daw niyang binura ito, ngunit bumabalik-balik lang din ang mga files na iyon. Katulad ni Agnes, naintriga rin siya sa mga nasabing ritual na laman noong laptop. Ang pagkakaiba nga lang nila, dahil may nalalaman si Rosario sa salamangkang itim, kaya alam niya kung paano isumbalik ang ritual na kanyang binasa. Kaya niyang ayusin ang buhol na ginawa niya sa kanyang sarili. Samantala si Agnes ay isa lamang babaeng nagpadala sa kanyang pagkakuryoso. Kaya narito at dumudungaw na siya sa kamatayan. Nahintakutan si Agnes sa mga sinabi ni Rosario. Sinuhestyon na din ni June na maghanap sila ng manggagamot o albularyo. Umiling si Agnes at pinakiusapan si Rosario na siya muna ang sumubok na gamutin ang dalaga. Ginawa naman iyon ni Rosario at nakiramdam muna kay Agnes, pero wala rin naging epekto. Hanggang sa kalaunan ay napapansin niyang pahina na ng pahina ang kanyang katawan. Butot balat na lamang ang dating malusog niyang katawan. Idagdag pang nakakatakot na ang kakaibang laki ng kanyang tiyan. Hindi naman siya buntis, pero hindi rin siya mukhang nananaba.
Mas lalo siyang naging matamlay at naging maputla na para bang nagkaroon ng nakakahawang sakit. Tuluyan siyang naratay sa higaan at hindi na makabangon pa ng mag-isa. Akala niya noong una ay isa lamang iyong normal na karamdaman. Isang araw, gumilid siya sa kama dahil masama ang kanyang pakiramdam at kumukulo ang kanyang tiyan. Nanginginig na kinapa niya ang lamesa at nagbabaka sakaling makahanap ng pwede niyang inuming gamot, ngunit lalo pang sumama ang pakiramdam niya. Nagsuka si Agnes ng nagsuka hanggang sa hindi na niya matansya ang kanyang sarili. Tumuwad siya kahit halos hindi na makahinga nang maipit ang kanyang tiyan. Sinubukan niyang tusukin gamit ang daliri ang kanyang bibig dahil tila may mga lalabas sa kanyang lalamunan. Noong mapagtagumpayan niyang magsimulang sumuka ay gayon na lamang ang pagkasindak niya nang makitang nagsusuka siya ng mga buo-buong ipis. Gumapang ang kilabot sa kanyang kaibuturan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat na maramdaman habang pinagmamasdan ang mga nagtatakbuhang ipis na tila may balak pang tumakas. Dito na tuluyang nagwala si Agnes at tinawag ang kanyang ina. Nagimbal naman ang ginang sa nakitang itsura noong mga ipis na buhay pa at tumatakas. Hintakot na pinatay ng kanyang ina ang mga ipis, saka masinsinan siyang kinausap. Halos maghingalo na si Agnes nang isugod ng nanay niya sa albularyo. Alam niyang kailangan din niyang dalhin sa doktor ang anak, ngunit sa pagkakataong iyon ay nais niyang sa albularyo magamot kahit wala siyang ideya kung magagawan pa ba ng tulong ng manggagamot ang kanyang anak. Natataranta na siya at hindi na malaman kung ano ba ang kanyang dapat gawin. Dinala na nga ni Aling Luisa ang kanyang anak at ipinatawa sa albularyo. Pagkarating doon, iiling-iling si Kaberting nang malaman ang ginawa ng dalaga. Hindi tuloy malaman ni Agnes kung bakit sa tono ng pananalita ng albularyo ay tila ba nahihibang na siya. Kaagad siyang nilapatan ng paunang lunas at ipinaliwanag sa ina na may ginawa si Agnes na may kinalaman sa itim na mahika. Galit na nilingon ni Nanay Luisa ang kanyang anak para klaruhin kung may katotohanan ba ang sinabi ng albularyo. Hilaman sa luha ang mga mata ay ipinaalam ni Agnes ang dahilan kung bakit niya ito nagawa. Iyon ay sa kadahilanang kailangan siyang magustuhan ng kanyang napupusuang binata na kahit kailan hindi malang siya tinapunan ng tingin. Halos magwala si Nanay Luisa sa kanyang nalaman na kung nasa tahanan lang siguro sila at walang ibang nakakakita ng kanilang pag-uusap, marahil ay nagawa niya ng saktan ang anak. Sa halip ay humagulgol na lang ng iyak ang ginang. Hindi niya alam kung bakit dahil sa tindi ng pagkakagusto ng kanyang anak kay Miguel ay kailangan gawin ang bagay na alam naman na makakasama. At ngayon, nagdurusa si Agnes at kung susumahin, halos mamamatay na ito. Hindi na siya ang dating Agnes na masigla at masiyahin. Humingi ng tawad si Agnes sa kanyang ina. Kung kailan huli na ang lahat, ay sa kanya palang napagtantong mali ang kanyang ginawa. Siya mismo ang naghulog ng kanyang sarili sa kapahamakan. Nag-iiyakan na ang mag-ina, kaya naawa naman ang albularyong si Kaberting. May naisip pa siyang isang paraan, pero hindi siya sigurado kung iepekto pa ba iyon kay Agnes. Nais niya lang subukan nang sa gayon, mailigtas niya ang buhay ng dalaga. Isinagawa niya ang palipad hangin mula sa karamdaman ni Agnes, palipat sa isang halamang malusog at kay siglang namumulaklak. Ipinaliwanag ni Kaberting na ang kanyang yumaong ina ay isa talagang babaylan na siyang may kaalaman sa ganitong klaseng panggagamot. Nais niyang subukan kung may epekto upang maligtas pa ang dalaga. Nakita nila Aling Luisa at Agnes
nang magsasayaw si Kaberting habang may hawak na mga halamang dahon. Nagsasalita din ito ng lingwaheng tanging siya lamang ang nakakaintindi. Ilang sandali pa, isinagawa na ni Kaberting ang orasyon ng yamyam o bulong. Binubulong niya sa hangin ang pagpapalayas sa mga masasamang karamdaman na nakakapit sa katawan ni Agnes at hinipan ito sa direksyon noong malusog na halaman. Gayon na lang ang pagkasindak ni Agnes at ng inang si Aling Luisa nang makitang dahan-dahan ang nagbabago ang itsura noong halaman. Nalalanta na ito at nagsisipaghulog ang mga magagandang bulaklak na kanina lang ay hinahangaan pa nila dahil sa lusog noon at ganda ng kulay. Ilang sandali pa, nagulat si Agnes nang mapansing lumuluwag na ang pakiramdam sa kanyang dibdib. Gumagaan na rin at nababawasan ang paninikip ng kanyang tiyan. Tila ba nawala na ang kakaibang bagay na nasa loob noon, kaya mangiyak-ngiyak siyang nagpasalamat kay Kaberting. Pinagmasdan nila ang nalantang halaman. Patay na iyon at hindi na mabubuhay pang muli. Literal daw na lumipat nga sa halaman ang karamdaman ni Agnes, kaya siya naman ang gumaling. Walang mapagsidlan ang kaligayahan ng dalaga at ipinangako sa sarili na hindi na kailanman gagamit ng mahikang itim para sa pansarili niyang mga plano. Nagtanda na siya at natatakot na baka maulit ang nangyari sa kanya o baka mas lumala pa nga. Sa ngayon, masaya nang nagtatrabaho si Agnes. Nagbalik na sa dati ang kanyang pangangatawan at naging maayos na uli ang kanyang kalusugan. Hindi niya kailanman mapaniwalaan na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa lalaking si Miguel, na kailan lang nabalitaan niyang nagkahiwalay na at ang asawa nito dahil natuklasan ng asawang babae na marami pang kinakalantari ang kanyang mister at naging kabit pa ang ibang babae na may mga asawa na rin. Hanggang dito na lang ang kwento na ating tampok sa araw na ito. Naway inyong kapulutan ng aral at huwag tutularan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.